isang matandang mangkukulam mula sa malayong baryo, ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihan na mambabarang sa buong puok. Sa kanyang matandang bahay sa gubat, tinutukoy niya ang mga tao na nais niyang saktan gamit ang kanyang mga orasayon at ritual. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi niya napigilan ang paglakas loob ni Luningnang, isang kabataang dalaga mula sa kanilang baryo, na nagmamasid ng mga kahindig-hindig na mga pangyayari sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang si Luningnang ay naglalakad pa uwi mula sa simbahan, bigla na lamang siyang nahulog at napuruhan sa lupa. Nag-aalala at may galos ang kanyang katawan, siya ay dinala sa kanyang mga magulang. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang kanyang kalagayan at parang nahihirapan siyang huminga. Nagsaliksik ang kanyang mga magulang at natuklasan nila ang mga kulay ube at kakaibang mga simbolo sa kanyang katawan. Ipinagtapat ng isang manggagamot na ito ay maaaring gawaing kamay ng isang mambabarang. Ang buong komunidad ay nag-alaala at nagtungo kay Aling Sabel upang humingi ng tulong. Subalit hindi ganon kadali ang pakikipag-usap kay Aling Sabel. Kailangan nilang magpasa sakit upang mahagilap ang mga ritual na makakatulong kay Luningnang. Sa pamamagitan ng mga tagpo ng pananampalataya, takot, at pagnanais na protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay, binigyang buhay ang kwento ng mga taong ito. Ang kwento ng mambabarang at ng kanyang biktima ay puno ng tensyon at kaba, habang sila'y sumusubok na malabanan ang kapangyarihan ng dilim. Ang pag-usbong ng mga kaibigan at ang pag-unlad ng karakter ni Luningnang ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Sa huli, mayroong malalim na araw tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa, pag-ibig, at pagkakaisa ng komunidad. 2.